Hello guys, this is Pinoy Crypto at welcome sa ating channel. In this video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-deposit ng pera dito sa Bybit gamit ang inyong bank account through P2P trading. So ang purpose ng video nito guys ay para sa mga naghahanap ng tutorial on how to deposit money in Bybit using P2P trading at sa mga nagtatanong kung safe ba gamitin ang P2P trading. Okay? So by the way guys, pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik gumawa ng video dahil naging busy tayo sa trabaho at may mga priorities lang akong inasikaso. Pero anyway, it's good to be back here. Okay? So hindi na natin patatagalin guys, and let's start! First guys, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng P2P trading, ito ay peer-to-peer transaction or person-to-person transaction. So ibig sabihin, walang third party na namamagitan sa inyong transaksyon at kayo lang dalawa ang nakakaalam nito. Ang kagandahan nito guys ay pwede ka makapili kung anong paraan mo siya babayaran at napakabilis ng transaksyon na may privacy kahit habang natitrade sa mga ganitong platform. Subalit, may kaakibat din ito na risk guys kung hindi mo ito magawa ng tama. Kaya't panoorin nyo ito ang video na ito para may guide ko kayo. Okay? So open your Bybit app guys, go to assets, then click deposit. By the way guys, sa P2P trading ay wala kang babayaran na transaction fee dito. Then click P2P trading. So ito na yung interface ng P2P trading. Makikita mo dito ang buy and sell sa itaas. Kung ikaw ay bibili, kailangan nasa buy ka at seller naman kung ikaw ay magbibenta. Din kailangan naka-PHP yung currency mo guys dahil peso yung gagamitin natin pambayad. Din ito naman yung coin kung ano yung bibilhin mo. Pero sa video natin ngayon guys is USDT yung bibilhin natin dahil stable ang price niya kumpara sa other coin. Ito naman yung nickname ng seller guys, number of trades na nagawa niya at ang ibig sabihin ng 100% ay lahat ng trades niya ay successful. Then ito naman yung selling price niya guys, quantity kung ilan laman ng coin ng seller's account. Ito naman ang limits kung magkano ang minimum at maximum na pwede mong bilhin. Ito naman ang mode of payment kung saan mo siya pwedeng bayaran. Dito guys, CIMB, Como Bank at bank transfer ang nilagay niya. So before tayo bibili guys, is tuturuan ko muna kayo kung ano yung dapat tingnan sa pagpili ng sellers. Una-una guys, piliin nyo ang pinakamura na price sa market. Pangalawa, tingnan nyo kung ilan yung number of trades at percentage ng seller. The more na madami na siyang trades at 100% yung percentage niya, the more na legit at safe yung seller. Pangatlo is tingnan nyo ang quantity at limits ng seller. Baka kasi guys maliit lang ang laman ng account niya at gusto mong bumili ng 100,000 worth of coin pero sa account niya guys ay meron lang siyang 50,000. So hindi ka makabili sa kanya ng buo. Pang-apat, kailangan magbayad ka sa required na mode of payment ng seller para iwas aberya. Kung GCash yung gusto mo guys, is piliin mo yung My GCash na nilagay sa mode of payment. Kung bank naman ay piliin mo yung bank transfer. Okay? So click the buy guys, then mapupunta kayo sa buying order. So dito i-input nyo lang kung magkano yung bibilhin mo. So sa atin guys is bibili tayo ng 25,000 worth of USDT. Then tingnan nyo sa ibaba guys ang remarks ng seller. Dahil kadalasan ay meron silang instruction kung paano nyo sila babayaran. Then pag okay na, click buy. Ngayon guys is kailangan na natin magbayad sa kanya. But first, i-chat muna natin si seller guys para malaman natin kung active siya. Try mo din itanong sa kanya guys kung okay lang ba sa kanya kung ganitong bank account ang gagamitin mo. So dito guys, tingnan muna natin kung ano yung account name at account number ng seller. Okay, so punta na tayo sa RCBC app guys dahil ito yung gagamitin natin pang transfer. Click Fund Transfer. Then click Bank Transfer. Select your destination account. I-search lang natin guys ang CIMB. Copy the account number ng seller sa Bybit guys at account name niya. Then kailangan InstaPay yung gagamitin nyo guys sa transfer channel para mabilis.
Then i-input lang natin guys yung 25,000. Then pag okay na guys, i-screenshot mo muna bago i-proceed at i-send mo sa seller kung tama ba yung pag-fill up mo. Pag okay na guys, then let's proceed for payment. Lagay lang muna natin yung OTP guys, then submit. Take a screenshot guys, then send to seller na tapos ka nang magbayad. Pag na-receive na niya guys ang payment, go to pay, then click payment completed. Okay, so wait lang tayo guys na darating yung USDT natin. Okay, so completed na guys at ito na yung USDT na binili natin. Click view my assets at tingnan natin kung nasa account na ba yung USDT. So legit guys, ito na yung pera natin. I-chat muna natin si seller guys ng thank you. By the way guys, yung pera mo pala ay mapupunta pa yan sa funding wallet at kailangan yung i-transfer papunta sa spot wallet para magamit. Click transfer guys. Then funding account to spot account. Then i-max nyo na guys dahil wala naman niyang transaction fee. Then click confirm. Okay? So yan lang guys for this video. I hope may natutunan kayo sa tutorial natin. Sa susunod natin guys na video is gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-deposit ng pera sa Bybit gamit ang GCash through P2P trading. Okay? So thank you guys sa panunood. If nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorial or video na ipapalabas. So thank you ulit guys sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa channel natin. See you in my next video and God bless!